So nagsipag-type na ang taong bayan ng hashtag LPT 2026. Now let's begin with question number 1, okay? This is the question. Who created the world's first empire? Ayan na, Diyos ko po, ayun na, no? Nagkaanuhan na ang taong bayan. So, who created the world's first empire? Sige nga po, may nakakaalam po ba? O, sige po, bibigyan ko po yung choices, ha? Letter A, Hammurabi. Letter B, Nebuchadnezzar. Letter C, Sargon of Akkad, or letter D, Ashurbanipal, no? Once again, for our question number 1, who created the world's first empire? Is it letter A, Hammurabi, letter B, Nebuchadnezzar, letter C, Sargon of Akkad, or letter D, Ashurbanipal? Recorded po ba ito? Yes po, recorded po ito, no? Ayun na, di ba? Kapag walang choices, medyo tahimik ang taong bayan. Pero kapag may choices na, ayun na, pasok na, puro letter C po ang nakikita natin. The correct answer, ladies and gentlemen, is none other than, it should be, you're right, letter C, Sargon of Akkad. Yan. Alright, no? O, syempre, ito na po yung pag-uusapan natin, no? So, di ba po, nabanggit ho natin, no? Syempre, meron tayong time of meron tayong prehistoric times, no? Malalaman din natin na meron po tayong old stone ages, di ba? Meron tayong Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, ayan. So eventually, after the Neolithic Revolution, kasi sa Neolithic Revolution, doon mabubuo yung farming, yung agriculture, even the domestication of animals. Doon din po, eventually, mag-a-arise ang mga tinatawag natin na civilization o kabihasnan, no? At syempre, sige nga po, pakidrill naman po natin dito sa comment section natin. Sino nga po kasi ang kauna-unahang sibilisasyon, no, na nag-arise sa ating daigdig? Again, ano po yung letter M, no, na pumapatungkol doon sa kauna-unahang sibilisasyon o kabihasnan, no, na nag-arise dito po sa ating daigdig? Sige nga po. Alright, could you still recall? Aha. Alright, yes, tama po kayo, no? Yan po ang Mesopotamia, no? Actually, napapanahon dahil kanina lamang po ay pinpublish ko na po yung materials tungkol sa Mesopotamia. You might want to check my Facebook, no? Pero yes, kapag po sibilisasyon ng pag-uusapan natin, tulad po ng lagi ko nababanggit, MEIC, no? O make po ang ginagamit po nating acronym, no? So, meron din po kasi tayong tanong sa world history na tinatanong yung sequence. So, ang sequence po niyan, nauna ang Mesopotamia, sinundan ng Egypt, no? And then the Indus Valley Civilization, tapos ang China, okay? Ngayon, dito po sa Mesopotamia, no, makikilala po natin yung mga famous leaders, no? At ang una nga po diyan ay ang tinatawag nating si Sargon of Akkad, okay? So yes, sino po ba itong Sargon of Akkad, no? He created the world's first empire. And what is the world's first empire? It's the Akkadian Empire, no? At ang ginawa po niya, ni-unite niya po, no, yung different city-states na nandiyan po sa may Mesopotamia, no? Kumbaga siya po yung nag-establish ng tinatawag nating sentralisadong pamamahala, which eventually became the model of the next empires, okay? So yes, kapag po first empire, ang sagot po natin dyan, si Sargon of Akkad, dahil siya nga po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng unification ang Mesopotamia noon, no? Sabi dito, Sir, yung nasa front ng cover ng World History ni Marvin Perry. Sir JG, si Marvin Perry pa rin po. Pares pala tayo ng ano, no? So para po sa mga Soksay majors dyan, no? Kung kilala nyo po si Perry, yun po yung librong kulay black, no? Na ginagamit po natin pag pinag-aaralan natin ng history. Di ba classic yan, ano? So once again, that is Sargon of Akkad, no? Isa pa po sa mga, so nakakaisa na po tayong game changer, no? So that's Sargon of Akkad. Number 2, meron din po tayo, no? Ito din po si Hammurabi, no? Sige nga po, question nga po once again, no? Sa aling empire po, no, galing itong si Hammurabi, no? So syempre, clue po natin diyan letter B. Once again, sa aling empire po kasi galing, no, itong si Hammurabi? So yes, kung si Sargon from the Akkadian Empire, si Hammurabi ay from the, yes, ayun galing ng taong bayan, no? He came from the Babylonian Empire. Tama, no? So ang ginawa po nitong si Hammurabi, he expanded Babylon's power, no? And he made it a dominant force in the whole Mesopotamia, no? At syempre, more than that, no, mas nakilala po itong si Hammurabi baby natin, di ba? Ang clue natin dyan, Hammurabi, my baby, di ba? Baby Hammurabi, so Babylon. So more than that, he is also known, no, for developing one of the earliest codes, and that is the Code of Hammurabi, no? Na kung saan medyo strict, syempre, ang nilalaman ng ating Code of Hammurabi, kasama na dyan yung eye for an eye and tooth for a tooth na prinsipyo, no? Na kumbaga kapag nagnakaw ka, kumbaga kung nakapatay ka, papatayin ka rin. That's the basic premise, di ba? So that's the Code of Hammurabi. So we have Sargon of Akkad, we have Hammurabi of Babylon, no? Next, we also have Ashurbanipal. Sige nga po, para po sa Team Gurong Pinoy, sino nga po si Ashurbanipal? O ito yung clue, yung hawak niya dito. Sige nga po. Ano nga po kasi ang binild nitong si Ashurbanipal? Naalala po ba natin? Alright, siya po ang nakilala na gumawa ng kauna-unahang
Alright, patay po dyan. Abang galing ni Sir Roy, o, di ba? Ma'am Ash, ang galing din ha. The correct answer is library. Tumpak po yan, no? So ito pong si Ashurbanipal ang kinikilala pong nag-build, no? Nung tinatawag nating the library, the very first ancient library of Nineveh, okay? Ito pong library na ito ay pinaniniwala ang containing, no, ng 20,000 clay tablets, okay? So yung kilala nating library nga ngayon, ito po yung mga libro pa, no? Pero syempre, nung panahon po nila, their way of recording is through cuneiform, di ho ba? At yung cuneiform, meron po silang clay tablets, tapos po, yan po yung kanilang inuukitan. Ngayon, itong thousands of clay tablets na ito ay pinagsama-sama niya at doon po siya pinaka nakilala. Okay? At no, kung si Sargon ay galing sa Akkadian Empire, si Hammurabi ay galing sa Babylonian Empire, ito naman pong si Ashurbanipal ay galing sa Assyrian Empire, no? No, actually he's known, he's considered as one of the as the last great king, no, of the Assyrian Empire before its decline, no? Sir, sabi niyo nasa Mesopotamia po tayo. Nasaan na po tayo ngayon? Still, ito po ay kabuuang Mesopotamia pa rin, ha? Again, still kabuuang Mesopotamia po tayo. Kaya iniisa-isa lang po natin, no, yung mga empires na nabuo. Okay, ha? Sige. So aside from that, no, of course, we also know, no, ang hindi nawawala sa board exam, si Nebuchadnezzar. Sino nga po kasi si Nebuchadnezzar? Tulad po na nakikita po natin dyan sa background, ito po si Nebuchadnezzar, no? Siya po ang kinikilala nating gumawa o nagpagawa nitong legendary Hanging Gardens of Babylon, no? Which of course we know, no, as one of the ancient wonders of the world, no, na iniregalo po niya sa kanyang asawa dahil basically itong kanyang labidabs, no, ay medyo namimiss daw po yung green pastures, no, o yung nature vibes, no, ng kanyang lugar na pinanggalingan, no. So once again, Nebuchadnezzar, no, which is coming from the Neo-Babylonian Empire, okay, he is known for creating such major projects like the Hanging Gardens of Babylon, no. Plantito daw si Nebuchadnezzar, di ba? And also, at the same time, dun po sa dulong bahagi, no, ng kwento ng Mesopotamia, makikilala po natin ang dalawang taong ito, si Cyrus the Great at si Darius the Great. Itong si Cyrus the Great ang kinikilala nating founder of the Persian Empire. Okay? Sige nga po, no? Kung Persia po ang tawag noon, ano naman po ang tawag ngayon? Sige nga po, dito sa lugar, no, na siyang pinagdausan, no, ng imperyong ginawa ni Cyrus the Great. Sige nga po. All right? Yes, tama po 'yan. Okay? So once again, no, si Cyrus the Great ay founder of the Persian Empire. Kasalukuyan, ang Persia ay, yes, tama po kayo, yan po ang kinoconsider natin bilang Iran. Okay? Pero syempre, kailangan din ho nating balikan, baka kasi makalimutan, no? Yung pong kabuuan ng Mesopotamia, yung great majority ng Mesopotamia, sa aling bansa po ba makikita, no? Sa aling kasalukuyang bansa po ba makikita, no, ang kabuuan o itong majority ng Mesopotamia noon? Sige nga, kung ang Persia ay Iran, ang Mesopotamia ay, ayun, tama po yon, Iraq, okay? Sige. Take note po natin yan, ha? Kapag po Mesopotamia, Sumeria, Iraq ang ating sagot. Pero kapag po Persian Empire, mas Iran ang ating sagot. Ano ha? Alright, no? At syempre, siya po ay naging founder ng tinatawag po nating Persian Empire dahil po sa kanyang magaling na military skill, no? At dun sa kanyang mga strategic conquests, okay? Aside from that, no, nung mabuo na po itong First Persian Empire, yan po ay pinakalumago, okay? Nagkaroon ng mas efficient administration sa ilalim po, no, ng taong nasa ilalim ng ating slide, and that is Darius the Great, okay? And of course, he is known as the greatest, no, ruler of the Persian Empire. Bakit po, no? Dahil ang punto, ito pong si Darius the Great ang nakapagpakalma sa napakaraming mga revolusyon ng mga mamamayan sa lugar na ito noon, no? And aside from that, he was able to establish a well-organized and efficient governance and administration, no? Ang nagiging clue po dito ng taong bayan para hindi po nila napagbabaligtad ang dalawang Persian rulers na ito pong kanilang first letters, no? So pag sinabi po nating Cyrus the Great, ang ating clue po dyan ay create, o, diba? Kapag naman po Darius the Great, ang ating clue po dyan ay the best, o, diba? Bakit? Because create is also synonymous with founding, okay? So the creator of the Persian Empire or the founder of the Persian Empire. And of course, the best, no, is synonymous with greatest, no? The best ruler of the Persian Empire, no? Sige nga po, no? Kapag pakisulat nga po natin dyan sa ating comment section, Cyrus, create, Darius, the best. Alright? Sige, ayun, maraming salamat po, no?